Sa tahimik na bayan ng Balete, kung saan bihirang sumilip ang buwan sa makakapal na sanga ng matatandang puno, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Lorna na nakatira sa gilid ng nayon. Maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya. May nagsasabing isa siyang manghihilot, ngunit may ilan ding nagsasabing siya ay isang bagay na may madilim na katauhan. Gabi-gabi may kakaibang alulong na naririnig sa paligid. Natatagpuan ang mga manok na walang dugong natitira sa katawan at may mga anino na mabilis na dumadaan sa mga bintana. Hanggang sa nagsimulang mawala ang mga bata. Una, isang sanggol mula sa pamilya Rivera. Tapos, isang batang lalaki na masyadong napalayo sa kanilang bahay. Bumalot ang takot sa buong Balete. Parang isang halimaw na dahang-dahang sinasakal ang mga tao nito. Isang gabi, si Emilio, ang pinakamapangahas na mga ngaso sa nayon, ay nagtipo ng ilang kalalakihan na may dalang mga bolo at sulo. Pumunta sila sa kubo ni Aling Lorna. Determinado silang tapusin ang lumalaganap na lagim. Ngunit habang papalapit sila, biglang bumigat ang hangin at ang mga alulong ay tumigil. Ang katahimikan ay mas nakakatakot. Katahimikan ng isang nilalang na nagmamasid, naghihintay. Lumabas si Aling Lorna. Ang kanyang payat at kulubot na katawan ay balot ng lumang balabal. Ang kanyang mga matay may bahid ng katandaan ay kumislap ng kakaibang liwanag. Inyo akong sinisisi, aniya sa paos na tinig. Ngunit hindi niyo alam kung sino ang tunay na halimaw. Hinigpitan ni Emilio ang hawak sa kanyang bolo. Tama na ang iyong mga salamangka, matandang babae. Alam na namin kung ano ka. Isang nakakakilabot na halakhak ang umailan lang mula sa kagubatan. Bago pa man makagalaw ang sinuman, isang malaking nilalang ang lumundag mula sa dilim. May kumikinang na pulang mata, malalapad na pakpak na parang paniki, at bungangang punong-puno ng matutulis na pangil. Isang aswang, matagal lang nag-aabang. Nagsimula ang sigawan. Lumaban ng matapang ang mga lalaki, ngunit masyadong mabilis, masyadong malakas ang aswang. Iwinasiwas ni Emilio ang kanyang bolo, natapyasan ang isa sa mga pakpak nito. Napasigaw ang halimaw, nagwawala sa sakit. Ang madilim nitong dugo ay tumalsik sa lupa. Sinubukan nitong tumakas, ngunit lumapit si Aling Lorna. Bumigkas ng isang sinaunang dasal. Kumislap ang kanyang anyo, at sa isang iglap nagbago siya. Hindi na ang mahina at matandang babae, kundi isang nilalang na kasing bangis ng aswang mismo. Napanood ng mga taga-nayon nang may hilakbot ang pag-aaway ng dalawang halimaw, mga pangil na naglalaban, mga kuko na nagkikiskisan. Sa huli, nagtagumpay si Aling Lorna. Ang bangkay ng aswang ay nakalugmok sa lupa. Lumapit siya kay Emilio. Bumalik sa kanyang anyong tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kumikislap ng kakaibang liwanag. Tama kayo tungkol sa akin, mahinang sabi niya. Ngunit ngayong gabi, ako ang inyong tagapagligtas. Wala nang ibang sinabi pa. Siya ay tuluyang naglaho sa kagubatan. Iniwan ang nayong habang buhay ng nabago. Habang buhay na pinagmumultuhan ng isang katotohanan na muling binanggit kailanman.